Hi, I'm with Malu Falizar Kagay. She's the Deputy Executive Director of Center for Disaster Preparedness and the lead convener of DRRNet Philippines, a network of DRR-oriented civil society organizations. Today we're going to talk about disaster management and what the next administration should do to better prepare for the next disaster. We're also going to be talking about the different types of policies that should be in place so that our country can be more resilient and better prepared for anything that comes our way. So, good afternoon, Ms. Malu. Thank you for joining us today. Please tell us, what is the current challenges that we face as a country? Of course, the Philippines is one of the most vulnerable to climate change and to typhoons. We have about 20 every year. Ano po ba yung mga nangyayari in our situation now that makes us most vulnerable to these disasters? And what can we do about it? Okay. Sa kasalukuyan ay marami tayong mga scientific map o yung sinasabi nga nating hazard and vulnerability and risk map, at iyon ay makikita natin sa iba't ibang ahensya na gumagawa ng hazard map ng ating bansa. Maganda na ito ay sana ay ginagamit kasi alam naman natin na talagang dapat ang mga disaster risk reduction and management plan ay nakabatay doon sa pag-aaral ng mga scientists at pag-aaral ng ating mga mamamayan sa kanila mga komunidad kung ano yung pwedeng mangyari sa kanila, kasi sila naman talaga yung nakaranas at makakaranas ng ano yung pwedeng mangyari sa kanila kapag dumating ang iba't ibang bantang panganib tulad ng pagbaha, ng bagyo at saka ng lindol at iba pa. So ang mahalagang ito ay dapat napapagplanuhan. So kung nakikita natin ang maaring epekto nito sa populasyon, nakikita natin ang maaring epekto nito sa ating kabuhayan, sa ating kabahayan at sa iba pang mga elemento na nasa ating komunidad, dapat ay may mga kaukulan itong paghahanda, may kaukulang pagpapabawas ng maaring maging epekto nito sa kanilang mga lugar dahil para upang maprotektahan ang kanilang buhay at ang ari-arian ng ating mga community. So, ito yung mga challenges na dapat ay hinaharap ng bawat komunidad natin, bawat barangay natin, bawat local government units. Kasi kung tayo ay handa sa pagdating ng iba't ibang bantang panganib, ibig sabihin, walang mamamatay sa atin. Maaring may masirang mga elemento at mga kagamitan at ari-arian, pero wala sanang mamamatay kung ang mga tao ay alam ang gagawin, alam kung saan pupunta kapag nandyan yung bantang panganib. So, handa na po ba tayo? Mangyayari po ba yung Typhoon Yolanda? Yung nangyari po sa Typhoon Yolanda, sa Tacloban, sa Bantayan Island. Mangyayari po ba ulit yan dito sa Pilipinas? Sinasabi nga dahil sa bagong normal ay talagang maaaring mangyari pa at patuloy na lalakas at lalawak ang maaaring maging epekto ng bagyo. Sabi nga nila dahil sa epekto ng climate change ay talagang at sa nagbabagong panahon ay lalakas ito at hahaba at dadalas. So ibig sabihin talagang nakaamba ang malaking panganib sa bansa natin, lalong-lalo na yung mga lugar na talagang mataas yung panganib doon sa iba't ibang bantang panganib na meron sa Pilipinas, tulad nga ng bagyo, lindol, pagbaha at iba pa na meron sa Pilipinas. Yung mga local governments po natin, since Typhoon Yolanda happened, syempre marami mga lessons learned from that. Based on your experience and your dealings with yung mga local governments, are they preparing better? At ano po yung pagkukulang doon sa local level po when it comes to disaster preparedness? Okay. Kung titignan natin, napakalaki ng epekto ng Yolanda. Talagang tingin namin kahit sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, marami na ding ipinagbago at marami na ding tayong mga isinagawa. Pagkatapos ng bagyong Yolanda ay nakapaglabas tayo ng National Disaster Response Plan kung papaano tutugon ang mga ahensya sa maaaring epekto ng iba't ibang bantang panganib. Naglalabas din tayo ngayon, ang DILG naglabas din ng Operation Listo. Ito yung mga gabay, checklist sa ating mga local government units, sa ating mga mayor, ano yung ating mga dapat ginagawa bago dumating ang disaster, ano yung mga mitigation activities na dapat na ginagawa natin. So, kung ito ay susundin natin, pagkatapos niyan, sundin natin, pag sinabi ng Pag-asa na daraan po ang bagyo at pumasok na ito po sa ating area of responsibility. Ito po ang maaring daanan ng bagyong ito. Pag sinabi natin sana na ganon, tinatawag natin itong PDRA o yung Pre-Disaster Risk Assessment. So, ibig sabihin, natutukoy na natin yung posibleng daanan nitong bagyo na to. So, maghahanda tayo, magpiprepositioning. At inihahanda natin ang local government, inihahanda natin ang tao, at binibigyan ng kaukulang warning kung ano ang gagawin. So, ibig sabihin, pagka ganito, may preemptive evacuation na gagawin. Ibig
Ibig sabihin, sana ay ganito yung ginagawa. At iyan ay nangyari nung bagyong Ruby, nangyari doon nung bagyong Yolando, at bagyong Lando, at ito ay nakapag-preemptive evacuation yung iba. Pero bakit yung iba hindi sumunod? Okay. Ano ba ang kulang doon? Right. So, tingin namin ay medyo kulang pa tayo doon sa papaano natin pasisinupin yung pagbibigay ng babala sa mga komunidad, sa mga local chief executives natin, para bigyan ng abiso ang mga tao na, maari na po tayong lumikas kasi ito po yung maaring mangyari sa atin. Yung malawakang pagbaha, palagay ko hindi ito masyadong na iparating ng maayos kasi inabutan ng mataas na pagbaha ang mga tao bago lumikas. So, ibig sabihin, kinakailangan nating pasinupin ang ating babala sa ating mga komunidad para maiwasan yung mga talagang nag-i-evacuate kapag nandyan na yung pagtaas ng tubig, at sana ito yung mga naiiwasan pa. Mahalaga din na may pagsalo sa isang komunikasyon na kung saan ay ano ang pag-uulat mula sa komunidad sa ating mga local chief executive patungo sa mga responsableng ahensya para doon sa kaligtasan ng mga tao. So, kung kahandaan, maaaring sabihin natin na mayroon ng certain level of preparedness. Pero hindi pa rin ito perfect kasi marami pa rin namatay. Okay. So, kung wala sanang namamatay, kahit maraming apektadong mga lugar, pero sana walang namamatay, pwede nating sabihin na talagang nailigtas natin ang mga tao at walang namamatay. Okay. So, may sumusunod naman, pero ayon sa sinabi nyo, either kulang sa datos or kulang sa babala or maybe kulang sa communication between the local government, the local mayor, and the community. Tama po ba yan? Oo. Yung kinakailangan pa natin yung pagpapataas ng public awareness ng mga tao. Okay. Kasi mahalaga na naiintindihan ng bawat tao na ito yung pwedeng mangyari kapag may bagyo. Hindi lang ito tubig, hindi lang ito hangin. Kung hindi, pwede pa itong magkaroon ng landslide dahil doon sa patuloy na malakas na pag-ulan. So, yung ganong mga impormasyon ay mahalaga na alam ng tao at sana ay napapasunod natin, napapakilos natin ang mga mamamayan kung malinaw ito sa kanila. Hindi lang talaga ito, gobyerno lang yung may responsibilidad. Kung hindi, may responsibilidad din ang mga mamamayan para iligtas ang kanyang sarili. Iyon yung paano tayo magtutulungan para mailigtas ang ating mga pamilya, ang ating komunidad. Hindi lamang ito iisa. Sabi nga ito, ang kaligtasan at ang disaster risk reduction ay responsibility ng lahat. Tama. Doon madan tayo sa national level, national government, no? What are the challenges po sa national level in terms of getting the local chief executives, the provincial governors to comply with the law? Kasi may law naman po tayo, diba? Republic Act 10121. Is it a lack of laws, a lack of policies, or maybe a lack of political will? Yung batas natin, napasa siya noong taong 2010, no? Ibig sabihin, may ilang taon na, 5 taon na ito ngayon, at tayo nga ay nasa Sunset Review na, at tinitingnan natin ano ba yung mga kakulungan ng batas. Bakit nga ba may batas tayo, pero ano ang kulang? Bakit meron pa din tayong maraming problema? Bakit hindi napapasunod? Bakit hindi napapakilos? Bakit hindi nakapagpaplano ng matuwid, no? Para mailigtas yung kanilang mga lugar at lalong-lalo na yung buhay ng mga tao. Tingin namin sa mga lugar na delikado at mahihirap, no? Ito yung mga 4 to 6 class municipalities. Yung 5% na DRM fund ay hindi ito sapat para bigyan ng protection yung mga mamamayan. Yung 5% po yung automatic na dapat i-allot sa disaster preparedness. Yung local disaster risk reduction and management fund. Right. Ito mandated po ng law. Mandated yan ng law. At yung 70% ng 5% na yan ay gagamitin sa disaster mitigation, preparedness, and rehabilitation. Yung 30% nung 5% na yan ay gagamitin naman sa QRF kapag nagdeklara ng state of calamity ang kanilang local chief executive or kaya ang ating Pangulo, at saka lang nila magagamit yung quick response fund na yan na pang-relief at pang-quick response fund ng kanilang mga lugar. So, ano ngayon yung kulang, no? Parang isa yan sa sinasabi ng mga nakakausap namin mga local government na nasa mga delikadong lugar na gustuhin man namin makapagplano, gustuhin man namin magpatayo ng evacuation center na matibay, malayo sa delikadong lugar, pero hindi sumasapat yung kanilang budget, yung kanilang pondo para makapagpatayo nito. Pagbili pa lang ng lupa,
pagpapatayo ng isang maayos na evacuation center ay talagang malaking usapin na. Hindi lang usapin ito ng 10 milyon. Kung nag-evacuate ka ng ilang barangay, malaki-laking building ang ipapatayo mo at sabihin pa natin ito ay ligtas at desente yung hindi, meron andun yung protection ng kabataan, ng kababaihan, ng mga persons with disability. Kung lalagyan ito natin ng mga sapat na pasilidad sa mga strategic needs ng mga iba't ibang sektor, ay talagang nangangailangan ito ng isang mahusay na struktura para matirhan ito ng ligtas ng mga tao. Kaya tayo nag-evacuate para proteksyonan at mailigtas talaga yung mga affected population. So, kung kulang po yung pera nila, especially sa 5th and 6th class municipalities, ano po yung dapat gawin ng national government? O kaya dapat gawin ng local governments pagdating sa ganun? Sana ay meron tayong malinaw yung guidelines sana kung paano sila makakakuha ng augmentation fund, yung dagdag na pondo para sa mga nangangailangan at mga vulnerabling mga municipalities, kasi yun talaga yung nakikita nilang kulang. Bagamat may mga ilan din tayo pang dapat ayusin, yung ating guidelines ng utilization ng Local Disaster Risk Reduction and Management Fund ay kinakailangan pa ulit muling tignan. Kasabay ito ng paano nga din ba nag-a-align yung usapin ng guidelines at saka doon sa COA, no? Yung commission audit na polisiya. Kasi doon minsan takot ang mga local government natin na gumastos kasi baka ma-disallow ito ng COA, saan nila ito kukunin. So, yung mga ganong alignment at pagko-complement ng mga polisiya sa iba't ibang ahensya ay mahalaga. Ganon din yung usapin ng procurement, na ang procurement law natin ay sa hindi panahon ng disaster maaring tama. Pero sa panahon ng disaster na kinakailangan ng pagbili ng mga mahalaga o mga essential na mga pangangailangan, ay mahihirapan kapag hindi ito nakaayos at napakatagal ng procurement law na sinasabi din naman ng mga kasamahan nating sa ahensya ng gobyerno natin. So, yan yung mga ilang nakikita. Siyempre, nandun din yung, meron namang mga local government na may pera. Pero nandun pa rin yung political will nila at mag-invest. Paano nga ba talaga, ano ang gagawin sa disaster risk reduction? Ang kasalukuyang nangyayari ngayon ay medyo ang ating disaster risk reduction dito sa Pilipinas ay malaki pa ang pagbibigay ng budget ay sa disaster preparedness at emergency response. Pero kahit nga dun sa disaster preparedness, hindi pa talaga 100% na maayos yung mga ginagawa sa programa ng disaster preparedness kasi nga wala ka pa nga mga ligtas na evacuation center, hindi pa rin ganun kasinop yung ating tinatawag na end-to-end early warning system. So marami pa tayong dapat sinupin. Pero marami na tayong magagandang programa na nasimulan at pwedeng i-replicate ng ibang LGU mula doon sa ating magagandang nagawa na. Bakit hindi po nare-replicate to? Yun yung isang problema talaga natin. Talagang alam mo, hindi namin alam kung bakit nga ba hindi nare-replicate, no? Marami tayong documentation ng mga good practices sa disaster preparedness. Mayroon tayong kahit sa warning, no? Kahit doon sa pagpaplano, kahit yun sa ating DRRM plan, na saan ba tayo nag-i-invest, no? Inaayos natin yung mga pasilidad para may access yung ating mga persons with disability, yung protection ng mga bata. Pero yung sa iba, hindi ito nagagawa. Halimbawa, ang Camotes Island. Sa Cebu yan. Sa Cebu, ang Camotes Island, sa San Francisco. Bakit yun nagagawa nila na ayusin ang budget sa DRR, sa Disaster Risk Reduction? Nagagawa nila ang budget sa livelihood, nagagawa nila ang budget sa management ng kanilang resource, ng natural resources. So, bakit ito hindi nagagawa ng iba? So, ang tingin talaga namin ay kinakailangan ng isang leader na kayang mamuno at kayang pamunuan at kayang organisahin yung iba't ibang sektor sa kanilang mga lugar para sama-sama tayong kumilos. Hindi lang talaga ito, kung meron kang leader na magaling at kayang magpasunod, at meron ka namang mga mamamayan at iba't ibang mga organisasyon na willing din makipagkaisa. So, hindi pwedeng isa lang ang kumukumpas. Dapat talagang may isang kumpas at sumusunod sa kumpas kung ito ay malinaw. Ang mahalaga doon, malinaw ang programa at ito ay may partisipasyon sa simula pa lang ng pag-identify ng ito ang mga dapat gawin, ito ang problema, ito ang solusyon, ito ang taya namin, at ito naman ang taya namin. Pero ma'am, some would argue na yung current political system natin, no, na a leader, especially a local leader is elected every 3 years,
ay hindi favorable or hindi conducive doon sa sinasabi nyong strong-willed political leader na kayang tignan yung mga longer-term issues tulad ng isang disaster. Kasi after 3 years, either matatanggal siya or kailangan niya ma-re-elect bago maging second termer siya. So how do we reconcile yung ganitong need for a strong leader that can work with different sectors and yung current system natin na medyo short ang term, kumbaga sa disaster, sa isang timeline ng disaster preparedness, response, and recovery. Sa isang ideal sitwasyon, mahalaga yung institutionalization. Okay. Yung mayroon kang, pag ito ay ginagawa ng resolusyon ng konseho ng anumang local government units, naniniwala kami na pwede itong ituloy-ituloy. Kaya napakahalaga ng institutionalization sa local government hanggang barangay level kasi ito yung magtutuloy-tuloy kahit mapalitan ng leader. Yun yung isang ideal situation. Meron din namang hindi talaga sinusunod, lalong nang ito ay nagaling sa ibang administrasyon. Kaya kung merong institutionalization ng mga programa sa disaster risk reduction at saka sa ating climate change adaptation, may pwedeng ipagtuloy-tuloy ito. So, meron kang 3 years, kahit man lang 3 years, pwede mong gawin yun. At kung ito ay maganda, pwedeng ituloy-tuloy ng iba nating local government unit, ay ng ibang nating leader. Pero mahalaga din yung meron kang aktibong mamamayan na hindi elected kasi yun yung magtutuloy meron kang leader, pero ang mahalaga doon, gaano ba kaorganisado ang yung mamamayan para ituloy-tuloy yung mga magagandang proyekto. Okay. Kasi kung may programa ka at ito ay nasa puso at isipan ng ating mga komunidad, naniniwala kami na magiging tuloy-tuloy ito at sila mismo ay mga responsableng mga mamamayan. Kaya mahalaga talaga na sa kaligtasan at sa usapin ng resilience ng ating bansa, yung responsableng mga mamamayan, responsableng business community, responsable ang mga iba't ibang stakeholder doon sa kanilang kaligtasan. Hindi talaga pwedeng iisa lang ang responsable. Lahat ito ay dapat may participation at may negosasyon, no, na kung ito ang gusto natin, ano ang taya ng bawat isang stakeholder sa ating mga community. Doon po sa experience niyo po, I'm sure you've worked with many communities and you've worked with many civil society organizations and private companies. Nagbabago po ba yung pananaw na yan? Nagkakaroon ba ng unity? Nagkakaroon po ba ng cooperation? Or meron pa rin tayong mga problema when it comes to community-based DRR management? Okay. Sinasabi nga namin na yung community-based disaster management approach, mahalaga ito kasi parang pagkatapos naman talaga ng umalis ng mga leader, ay talagang community yung naiwanan, mga taga-komunidad yung naiwanan, mga pamilyang nakatira pa rin sa laylayan ng ilog, mga komunidad nakatira pa rin sa tabi ng dagat kasi hindi pa nga natin ito naiilipat, no, sa isang mas ligtas na lugar kapag merong iba't ibang bantak panganib. So, mahalaga ito na palakasin natin yung kanilang kapasidad. Sila mismo ay makapagplano para sa kanilang pamilya, na makapagplano yung buong barangay para doon sa kanilang kaligtasan. Isang usapin dito yung paano ba tutugunan yung kahirapan. Kasi yung kahirapan talaga yung susi, no, doon sa bakit sila nananatiling hindi matibay ang bahay, bakit nananatiling nagtatayo ng bahay sa delikadong lugar. Kaya kung ito ay mananatili ang laki at lalim ng kahirapan sa Pilipinas, talagang patuloy lang na mauubos ang ating pera sa emergency response. So, kaya habang binibigyan natin ng pansin yung disaster preparedness, ay mahalaga din na binibigyan natin ng pansin paano mababawasan yung kahirapan ng mga mamamayan. Kasi ang taong na disaster ay talagang babalik lang ulit sa dati niyang buhay o mas mahirap na buhay kung hindi natin ito matutugunan. Kaya nga sinasabi, sana build back better. Sana pag natapos ang isang disaster at nakapag-response tayo, ay napapabalik natin sila sa dating kalagayan. Pero pag tingnan natin, ano ba yung dating kalagayan? Mahirap din. So, ano yung mga programa natin na gagawin para ito ay maiangat doon sa dati nilang kalagayan na hindi naman talaga makatao yung ibang kalagayan. So, mahalaga yon na talagang dapat ganon yung tinutugunan. So, mayroon ba tayong mga proyekto na ganyan? Merong mga community na talagang very active ang mga people's organization na nakikipag-work at
recognized ng barangay at saka ng ng LGU. Meron din naman tayong community na walang people's organization pero napakahusay ng governance ng local government, ng barangay doon sa paano ang gagawin nila sa disaster. Okay. Ang mga ilang halimbawa dito ay yung sa Banaba, no? May malakas kang people's organization, tapos meron namang naayos nila yung kanilang responsibility at partnership nila with the Barangay Disaster Management Committee. Meron din naman kaming partner na walang people's organization pero mahusay yung kanilang plano. So, napapasunod at nakakapagplano. At kung ganon ang magiging governance at pagpapasunod ng mga iba't ibang leader natin, naniniwala kami na talagang mamamanage ng mga tao yung kanilang kalagayan sa panahong may disaster. Let's talk po about 2016. Ano po yung klaseng leader ang kailangan po natin for 2016? One who can bring all of this together, yung community, national government, local government, and the policies that need to be put in place. Una ay kinakailangan natin ng isang presidente na malinaw ang pagdadala at pagtataya at maninindigan doon sa ang Pilipinas ay talagang nakatayo doon sa isa sa mga delikadong lugar sa mundo. At talagang yun ay batay doon sa World Risk Disaster Report ay tayo ay number 2 at sa ASH ay number 3 at sa Asia ay tayo ay number 1. So ibig sabihin talagang yung kalagayan natin ay kinakailangan nating seryosohin. Sinasabi nga na sa patuloy sa bagong normal ay talagang baka ilang taon na lang nasaan na ang ating bansa, no? Nasaan na ang mga pamilya na nakatira sa tabing ilog, nakatira sa tabing dagat, kasi ay dahil doon sa paglala ng sitwasyon. So ano pa kailangan gawin ng Pangulo sa 2016? Okay, dapat malinaw ang ating programa, malinaw ang ating investment, paano natin mababawasan yung maari magiging epekto ng disaster, hindi lang sa buhay ng mga tao, kung hindi doon sa kabuhayan. Kasi nauubos ang malaking pera natin ay sa pag-emergency response. So sana ang investment natin ay nandun sa disaster mitigation at saka dun sa disaster preparedness. Mitigation ay mayroon sanang napapagkukunan ng kabuhayan ng mga tao, may access sa kabuhayan, at nandun na sana sila sa mga ligtas na lugar. Pero may kabuhayan at ligtas din sana yung kanilang kabahayan, no, doon sa iba't ibang bantang panganib. So, yun yung isang magandang dapat ay tinitignan. Siyempre napakahalaga yung ano nga ba papangalagaan ng ating mga batas at pangungunahan ng ating magiging pangulo, yung paano pangangalagaan yung kalikasan. Kasi yung ating environment, yung ating ecosystem ay napakahalaga na intact dahil talagang diyan nagmumula ang lahat, no? Pagka hindi maayos ang ating kabundukan, ang ating kagubatan, saan tayo kukuha ng tubig? Pag hindi yan maayos, magkakaroon ng landslide. Pagka nagkaroon ng landslide, magkakaroon ng ang mga lupa ay aanod sa ilog, aagos sa ilog hanggang sa dagat. Nasaan, anong mangyari sa ating mga isda? So, talagang pag hindi ito naalagaan, ay walang mangyayari sa anong mangyayari sa ating populasyon. Kaya mahalaga na malinaw ang kanyang programa sa paano nga ba ang environmental protection. Okay. Pag maayos ang ating environmental protection, maayos ang ating resources, naniniwala kaming ganun yun. At may mapapagkukunan ng kabuhayan ang mga kapatid nating talagang nakasalalay doon sa kabuhayan na ito. Tapos yung ating disaster preparedness, sana nag-i-invest. Maganda din sana na nag-work tayo closely with the business sector kasi yung business continuity ay napakahalaga dahil kapag walang trabaho ang ating business community na maibigay sa ating mamamayan, mas lalong lalaki ang problema natin kasi saan kukuha ng kabuhayan. So, mapataas din sana yung paano nga ba yung kabuhayan ng mga tao kasi kahit handa ka, kung hindi ka naman malinaw kung saan ka kukuha ng pagkain at kabuhayan, ay so talagang isang buong programa na dapat ay tinitingnan na hindi lamang isa. Kung hindi, mayroon kang may maayos kang polisiya, siguraduhin na naipatupad ang polisiya, at kung hindi siya natutupad, ano ang pwede natin gawin? Isa ngayon sa inaayos sa Sunset Review ay maliban doon sa iba pang mga bahagi sa funding, sa estruktura, ay yung ding sanction o yung maaaring kaparusahan sa mga nagpapabayang mga local leaders natin. I see. Interesting idea, no? Kung may sanctions, baka mas lalong sumunod sila. Pero ma'am, dun sa
sa campaign trail, alam mo naman yung disasters or yung disaster preparedness, it's not necessarily a major campaign issue, no? So, ano po yung ginagawa natin? Ano po pwede natin gawin as a civil society organization, as the public, to make this part of the campaign that every candidate must be able to answer? Yung isang nakita namin gawin nga, bukas nga ito ay gagawin namin, yung presidential forum, para makita natin ano nga ba ang plataforma ng future Pangulo natin. Ano? Tas, pwede tayong mag-participate, yung mga tao ay pwede tayong makipag-usap, pwede tayong magkaroon ng dialogue sa ating mga kandidato para mabigyan ng anggulo yung disaster risk reduction and climate change adaptation at ecosystem management. No? Kasi mahalaga na dapat alam ng mga pangulo natin na ito yung nararamdaman at na dapat ay ginagawa ng mga pangulo para sa mamamayan niya. Kasi hindi talaga, parang wala masyadong plataforma para iparinig yung boses ng mga tao. So, malaki din ang papapili ng media para paano natin tutulay yung mga impormasyon o mga opinion, mga salubin ng mga mamamayan para ito maiparating, no, doon sa ating mga kandidato. Marami na, may social media tayo, may mga radyo, pero siguro magandang ibukas natin sa mga mamamayan ano yung mga posibleng mga pwedeng gawin para ito ay maiangat yung ating agenda para sa disaster risk reduction. Yung dialogue, regular dialogue. Tama. So, maraming iba't ibang paraan. Ang dami na ng may cellphone, pwede kang mag-text. Pwede rin namang tumawag may mga landline na kung hindi alam ay pwedeng kunin ang telepono ng mga kandidato. Pero mayroon pa din kahit sa pagpapadala ng ating mga mensahe, nandun pa rin yung paggalang at hindi seryoso tayo doon sa ating ginagawa na hindi ito mga frank callers, kung hindi ito ay totoong agenda ng mga sektor. So, pwede din natin gawin na yung mga sektor ay ayusin yung kanilang people's agenda. Yes. At ipadala ito sa ating mga kandidato or ipadala sa media. Yes. Maaaring sa inyo para din maiparating natin kasi parang kulang yung venue para ito maiparating kasi hindi rin naman madaling makipag one-on-one dialogue. Hindi rin madaling organize ng forum at magpadala dahil ito ay nangangailangan din ng suporta. Speaking po ng forum at ng venue, saan po yung venue tomorrow at ano yung details so that we can invite the public? Bukas po ay nag-imbita kami ng mga kandidato natin, ng mga future na pangulo natin at ito po ay gaganapin sa GT Toyota Asian Center sa University of the Philippines campus, Diliman. Mula po ito alauna hanggang alas 5 ng hapon. So inaasahan po natin na darating po ang ating mga kandidato at magiging kasama natin sila ng 4 na oras sa GT Toyota Asian Center. Okay. And thank you very much, ma'am, for joining us. Marami po sinabi na I think should be a good starting ground for tomorrow's discussion, no? On what candidates should be talking about, especially pagdating sa environmental protection, ano po yung plataforma nila, at ano po yung mga dapat natin gawin as community, sabi mo po, community, the private sector, and the government, so that we can be more resilient and build back better. So I was just talking to Malu Felizar Cagay, the Deputy Executive Director of the Center for Disaster Preparedness, Philippines, and the lead convener of DRRNet. Thank you very much for joining us. Have a good day. Thank you. Thank you, ma'am.